From the rhythm of the tides to the heartbeat of our nation, the lifeblood of the Philippines flow through its rich and vibrant waters. At the heart of this national mission to conserve our aquatic resources and ensure food sufficiency stands a pillar of government service, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. The Bureau dedicated to safeguarding our fisheries resources and securing the future of our archipelagic nation. With its roots tracking back to 1901 and its formal establishment in 1947, BFAR has long stood as a steadfast guardian of our marine heritage, protecting our waters, uplifting our fisherfolk, and leading the way toward a future built on ecological balance and sustainability. From a modest bureau, BFAR has grown into a national institution shaping the country's aquatic legacy through decades of change, yet unwavering in its commitment to service. BFAR is the forerunner in sustainable fisheries development, leading innovations in aquaculture technology, marine science, and coastal community empowerment. Equipping fisherfolk with modern, safer boats and tools to face uncertain waters, providing training, technical support, and alternative livelihoods. BFAR stands on its mandate to protect marine ecosystems and give greater hope for a food-secure future. We champion inclusivity in the fishery sector, supporting women, youth, and underrepresented groups whose diverse roles are vital to our progress. BFAR's research centers pioneer advancements in fish health, feed development, and shellfish farming, meeting the ever-growing demand for food supply. From seaweed farming to establishing marine protected areas, from mangrove restoration to creating fisheries management areas, BFAR stands at the front line of innovation and growth. Anchored in its mandate to ensure food sufficiency and protect aquatic resources, BFAR delivers more than policies. It delivers tangible change. Through every project, every patrol, and every policy, BFAR upholds its campaign against illegal, unreported, and unregulated fishing, ensuring accountability through strict enforcement and monitoring. BFAR envisions a truly sustainable fisheries future as a collective movement, built by all for the benefit of all. From its birth to its bold future, BFAR is more than a bureau. It's a pillar of service of more than 7 decades to boost lives, fulfill goals, achieve sustainability, and rise for the Filipino people. Magandang hapon Pilipinas na Imbaga Malom, Ilocos Region. Ito po ang programa ang Kapihan sa Ilocos. Ang Kapihan sa Ilocos po ay hatid ng Philippine Information Agency Ilocos Region at ang PIA pa namumunuan ng ating Director General Catherine Chloe De Castro sa ilalim ng Presidential Communications Office led by our Secretary Dave Gomez. At dito naman po sa Region 1, we are headed by our Regional Head, Jeneline C. Role. Ako po ang inyong lingkod, Rocky Bautista, Information Officer 1 mula sa PIA Ilocos Region.
Region. At ako po muli ang inyo pong makakasama sa isa na naman pong oras ng talakayan. Dito pa rin yan sa ating kapihan sa Ilocos. Katuwang po ng Philippine Information Agency ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan patungo po sa mga inisyatibo ng pamahalaan para po sa kaunlaran. So dito po, live po tayong napapanood sa ating Facebook page via the PA Ilocos Region Facebook page at napapakinggan din po tayo via our caring radio stations region-wide. Nandiyan ang DZRL, RPN AM radio station sa Batak City, ang DWCI 105.1 Adjo FM sa Pidig, ang DWNI 91.9 FM Radyo Karuba sa Burgos. Sa Ilocos Sur naman po, napapakinggan tayo sa Radyo Kaelian ng Ilocos Sur Polytechnic State College, ng Santa Maria Campus, ang Radyo Kabinadang ng ISPSC Cervantes Campus. Sa La Union naman po, ang Radyo Pilipinas Agoo. At sa Pangasinan, ang DWCM Action Radio sa Dagupan City. At gayon din po napapanood tayo sa 4 pa pong provincial Facebook pages ng PIA dito po sa Region 1. Nandiyan ang PIA Ilocos Norte, ang PIA Ilocos Sur, ang PIA La Union, at ang PIA Pangasinan. Kung kanina po ay napanood natin ang ating kapihan sa Ilocos with the Department of Information and Communications Technology bilang pangunang selebrasyon ng ating National ICT Month, because this month of June we are celebrating the National ICT Month and at the same time the 10-year anniversary of our DICT since its establishment. At ngayong hapon naman po, we are about to culminate yun naman pong Fisher Folk Month natin. Kaya live na live po tayo dito sa ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dito po sa San Fernando City, La Union. And with that, makakasama po natin ngayong hapon the Regional Director of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 1. We have Regional Director Remely B. Lachica. Good afternoon po, Ma'am Rem, and welcome back po sa ating programang Kapihan sa Ilocos. Thank you, Isang magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga ka-Facebook, di ba? And also sa ating mga fisherfolk na nakikinig at nanonood sa hapon na ito sa ating programa sa Kapihan. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. So I look forward po na mas magiging maganda ating ugnayan para mas maintindihan po natin yung mga programa, mga aktibidades ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. And at the same time po, mahatid po namin ito ng mas maayos po sa inyong lahat. Thank you. Tama po yan, Ma'am Rem. Dito po, ilo-look forward natin, of course, ang pag-share ni Ma'am Rem mula po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para malaman natin kung ano ba yung mga proyekto at inisyatibo ng ating pong BIFAR para po mapakinabangan ng ating mga fisherfolk. Hindi lang mga fisherfolk natin, kundi ating mga kababayang mga Pilipino in the greater po. Alright, kasama din po natin ngayong hapon, we have the 2026 Mangingisdang Director at mamaya malalaman natin kung bakit ba meron tayong Mangingisdang Director every year, no, along with our discussion. We have Sir Edmar Carsola mula sa Narvacan, Ilocos Sur. Good afternoon po at welcome po dito sa ating programang Kapihan sa Ilocos Sur. Thank you po, Rocky. Magandang hapon po sa lahat ng tagapanood at tagapakinig. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, lalong-lalo na sa kapwa kong mangingisda. Magandang umaga po. Ay, magandang hapon po. Ayan, magandang hapon po. Ayan po, mamaya po makakausap po natin ang ating pong mga guest for today. We have Ma'am Rem and Sir Edmar, ang ating Mangingisdang Director for 2026 celebration ng ating Fisher Folks Month. Ayan, bago po tayo magpatuloy sa ating discussion, nais ko lamang pong i-plug ang ating text line na 0916-696-1494 para po sa ating mga kababayan na gusto pong magtanong. Ayan, ma-maximize po natin yung presence ni Ma'am Rem and Sir Edmar para po masagot ang inyong mga katanungan para po sa ating pong topic ngayon, which is the culmination of Fisher Folk Month. Para naman po sa ating mga media partners na nandyan po sa ating Zoom platform, maaari nyo pong ilagay ang inyong mga katanungan dyan mamaya sa ating pong comment box. At para naman po sa ating mga kababayan na nasa Facebook Live po, maaari nyo pong ilagay ang inyong katanungan dyan po sa ating pong comment box via our Facebook Live. Ayan po, di ko na po papatagalin pa. Ito po, kausapin na po natin si Ma'am Rem dahil nga po, ngayong last month, yung May po, ay we are celebrating the Farmers and the Fisher Folk Month. Tama po na, Ma'am Rem. Gano'n po ba kahalaga that we are celebrating this endeavor po?
Thank you, Rocky. So actually, back to back yung activity kasi natin itong buwan ng Mayo. Meron tayo yung Farmers and Fisher Folk Month. Nandyan din yung ating Month of the Ocean kasi importante yung yung ating mga katubigan dahil ito yung ating source ng livelihood pag ang pinag-uusapan ay ang ating fisheries sector. And of course, ito yung ating ding pagbibigay ng selebrasyon sa atin pong mangingisdang direktor na programa natin. No? So actually, sabi nga natin, napaka-importante po yung ating celebration na ito kasi hindi lang po ito isang programa na nagbibigay ng pagpupugay sa ating mga fisher folk. Dito din, binibigyan natin ng diin, yung kahalagaan, yung importansya ng ating mga fisher folk na sila po yung ating pong backbone ng ating fishery sector. Alam naman po ninyo, pag dito po sa Region 1 ang pinag-uusapan po natin, tayo po ay isang agriculture sector and when it comes to fisheries naman po, meron po tayong comparative advantage. No? So yung ating pong aquacultura, yung pong pag-aalaga po ng ating bangus ay napakalaki po ng kanyang halaga or contribution sa atin pong national po na, na production. Kahit nasabihin po natin na maliit lang o 3 to 4% yung ating production sa fisheries, malaki pa rin po yung ating ambag sa atin pong agriculture at saka fisheries sector. Kaya nga po sabi nga po natin, yung ating mga fisher folk ay talaga pong sila po yung ating katuwang. Pag ang pinag-uusapan po natin ay food security and of course yung pong ating ekonomiya. Malaki po yung kanilang role dyan. So kaya nga po binigyang diin ng ating kagawaran na bigyan din po sila ng pagpupugay. So kaya nga po lumabas po yung isang direktiba, magmula pa po ito ng 2005. So actually this is one of the best practices po ng ating gobyerno para po mabigyan po natin din ng importansya yung ating fisher folk. So ito yung sinasabi po natin na mangingisdang director program na kung saan po yung ating mga fisher folk ay nagiging katuwang po natin sila para po direkta po silang makilahok doon po sa mga ginagawa natin in terms of policy making and of course doon po sa pagkakaroon po ng mga programa na kailangan pong iayon po natin sa kanila pong mga pangangailangan. Kaya nga po malaki yung papel po na ginagampanan po ng ating mga fisher folk pag ang pinag-uusapan po natin ay industriya po ng pangisdaan. Maganda yung nasabi niyo po kanina, Ma'am Rem, no, na meron tayong recognition dun sa ambag at partisipasyon ng ating mga fisher folk. Dahil nga po talagang napakalaki rin ng ambag ng fisher folk sector, lalo na sa pagkain natin, and also to the economy. Yes. Lalo na dito sa Region 1, which is large part ng ating Region 1 ay nasa shoreline po tayo. Malaki po ang katubigan po natin. Kaya ngayon po, isa din po dun sa parte nung pagre-recognize na ito ay we have the mangingisdang director. And po, kausapin naman po natin si Sir Edmar. Ganoon naman po ka-importante na meron po tayong, binibigyan po tayo ng recognition ng pong BIFAR na kayo po ay nakakapag-immerse po sa iba't ibang mga fisher folk communities, yung mga ganyan po, through the help of BIFAR po. Gano'n po ka-importante po to, sir? Sa aking pagbisita sa mga istasyon, proyekto, at saka sa pasilidad ng BIFAR, aking nasaksihan ang mataas na antas ng dedikasyon, kasipagan nila, mga empleyado, madisiplinado sila, malasakit sa kanilang tungkulin, mayatid lamang ang naangkop na serbisyo sa mga kliyente, lalo na sa mga mangingisda. At saka isang programang ito ay nagbibigay ng mga kagamitan ng mga mangingisda bilang suporta sa mga libreng seminar, trainings, at saka pagpapalaki ng isda, pagprogreso at pagbebenta ng kanilang produkto. Yung pangalawa, nagbibigay sila ng fisheries scholarship program
upang makatulong sa mga mangingisda natin sa pag-aaral ng mga anak nila. Yun, sir. Maganda maganda talaga yung presence ni Sir Edward dito, no, Ma'am Rem, na mula mismo sa mga sektor na mga mangingisda ay naririnig natin kung ano ba yung mga tulong na ibinibigay ng BIFAR para sa kapakinabangan ng ating mga mangingisda dito sa Region 1. Pero dito pa ba sa ating pong naging selebrasyon ng ating pong Fisher Folk Month last May po, Ma'am Rem, ano po bang naging tema natin at saan po ba tayo sumentro dito po sa selebrasyon natin? Okay, so salamat ulit, Rocky. No? So ang tema po natin, ang sinasabi po natin ngayon ay pagbibigay pugay. So we are honoring yung ating mga magsasaka at mangingisda sa gitna ng hamon at krisis. So yung temang ito ay naglalayong kilalanin yung katatagan at sakripisyo ng ating mga fisher folk, no? At mahalaga yung kanilang ambag sa ating sektor ng pangisdaan. So, alam naman natin, maraming mga hamon sa ating fisheries sector. Nandyan yung problema natin sa mataas na presyo ng ating mga enerhiya. Nandyan ngayon yung banta ng Super El Nino. Hindi natin ito maiiwasan at kasama na rin dyan yung ating problema din sa pagkasira ng ating mga katubigan. Kaya despite itong lahat ng mga ito, masasabi natin na yung tema ay talagang naaayon sa ating panahon dahil masasabi natin dito na na sila yung katuwang natin. Actually, masasabi natin sila yung mga bayani, no, na nagsisiguro na meron tayong sapat na pagkain para sa ating mga hapagkainan at ma-ensure din natin na meron tayong source ng ekonomiya para sa ating bayan. Kaya nga marapat lamang na atin silang suportahan, atin silang pahalagahan at bigyang halaga yung mga effort na ginagawa ng ating mga fisher folk. Maganda no, na nakikita natin kung ano ba yung mga struggles din, of course, ng ating mga sektor, mula dito sa sektor ng mga mangingisda, Ma'am Rem. And dahil nga nasabi nyo na po kanina, Ma'am Rem, no, na isa rin ang ating pong mga kababayang mangingisda sa mga lubos na naapektuhan dito sa krisis na kinakaharap natin ngayon, which is yung ating fuel crisis. No. Paano naman po tinutulungan ng ating pong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dito po sa Region 1 ang ating pong mangingisda para po bumangon at umahon dito po sa hamon na ito? Salamat, no. So actually, bago pa yung ating problema sa energy crisis, meron na tayong program pagdating sa fuel subsidy. So itong fuel subsidy na ito ay binibigay natin na suporta in a form of card, fuel subsidy card, na yun yung gagamitin nila papunta sa ating mga fuel station para i-withdraw yung gasolina o krudo na kakailanganin nila sa kanilang pangingisda. So meron tayong criteria o meron tayong mga mekanismo na ating sinusunod. So unang-una, sabi nga natin, dapat lihitimong mangingisda at yung kanilang bangka ay rehistrado. And of course, ang pinaka-importante, dapat legal din yung kanilang paghuli ng isda. So isa yan sa pinaka-importante na konsiderasyon natin. And masusi yung validation, yung evaluation na ginagawa ng ating mga LGUs and yung ating mga provincial fishery officers para ma-ensure natin na mabibigay yung ating intervention na yon, which is 3,000 pesos one time sa ating mga fisher folk na talagang sila yung nangangailangan. And pangalawa, at this moment po, meron po tayong programa na yung sinasabi po natin na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk. So itong Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk ay binibigay po natin din para naman maibsan po yung dulot po ng pagtaas ng presyo, hindi lang ng fuel, and ito rin po ay doon sa mga gastusin po nila sa kanilang kabahayan. So yan po, that is 2,325 pesos per fisher folk po natin na mga mangingisda.
pa rin po. At dito po sa Region 1, meron po tayong target na mabibigyan na 17,700 na mga fisher folk po natin. So meron po tayong partnership or collaboration with the Department of Agriculture. So yan po, ipapan-transfer po sa atin yung pera ng Department of Agriculture at ngayon po, ongoing po, tuloy-tuloy po yung paglilinis po natin ng listahan. So hindi po ito nanggaling sa BIFAR yung listahan. Actually po, ito yung mga fisher folk po natin na talaga pong nagparehistro sila at sumunod po sila doon sa mga alituntunin ng ating programa at sila po yung mapalad na mabibigyan po natin nung ayuda na ibibigay. So ito po ay isang cash assistance, unconditional cash assistance po sa ating mga fisher folk dito po sa Region 1. Napakahalaga nitong mga programang ganito, no, Ma'am Rem, na ito yung mga testament talaga na bagamat kung anong man ang mangyari sa atin bilang Pilipino, ay nandyan ang gobyerno na ready po na tumulong para po sa anumang krisis po na kinakaharap natin. Lalo na dun sa fisher folks po natin na lubhang na aapektuhan dun sa atin pong fuel crisis. Pero maaari niyo po bang ibigay sa amin, Ma'am Rem, kung ano po ba yung mga, para ano lang natin yung medyo mabigat yung ano na yun may crisis tayo. Ano naman po yung mga kung saan tayo abundant dito po sa Region 1 when it comes to fisheries sector po, kung saan po ba tayo ay umaalagwa kumbaga, Ma'am Rem? Thank you. So actually, kung pagbabatayan natin yung resources na meron ang Region 1, tayo po ay more on aquaculture o yung pong pag-aalaga at pagpabadami ng isda. So kung titingnan po natin, almost nasa 80% po ng total na production ng Region 1 ay aquaculture. At yung nasabi ko kanina sa inyo, ang ating pong comparative advantage in terms of aquaculture commodity ay bangus. So yan po yung ating strength, no. Nangunguna po tayo nito at hindi lang po ito na gagamit po natin o nabibigay natin yung production na yon para sa hapagkainan dito sa Region 1. Kasama na po ito yung naibibigay din po natin yung ating mga consumers po outside the region. Base po sa datos, napupunta po ito sa CAR. Napupunta rin po ito sa Region 2, partly sa Region 3, and partly po sa NCR. Kaya masasabi po natin na yun po yung ating comparative advantage, surplus po tayo pagdating sa aquaculture po natin when it comes to bangus. Sa sa capture, yung capture po natin, meron po tayo yung municipal, ito po yung within the 15 kilometers po natin na municipal waters na kung saan yung pong ating mga mangingisda ay dito po sila nakatuon din sa kanilang pag-fishing, and meron din po tayo mga commercial fishing vessel po natin. But still po, kahit na pagsamahin po natin yung pong ating capture na municipal at saka yung pong ating commercial, ang aquaculture pa rin po ang strength ng atin pong Region 1. Magandang balita po yan, no, Ma'am Rem, na nasa aquaculture tayo pinaka malakas dito po sa Region 1, pinaka-abundant. Kaya nang sabi nyo kanina ay napapakain pa natin yung pong mga taga ibang region ng atin pong bangus dahil sumusobra tayo doon sa ating supply. Pero yaman din po na nasabi po natin yan. Paano naman po tinutulungan ng atin pong BIFAR yung naman po maliliit po natin na mangingisda para makaano din po sila, maka-cope up kumbaga? Sige. Okay, so actually, sa pagdating naman po sa ating mga municipal na mga fisher folk, tuloy-tuloy pa rin po yung ating regular na programa. So nandyan po yung pong ating pagbibigay po ng mga kagamitan, no? Sa kanila pong pangingisda, yung pong sinasabi po natin na mga environment-friendly na mga fishing gears. Nandyan din po yung pagbibigay po natin sa kanila ng bangka. Pero yung bangka po, hindi na po ito made of wood, ha? Kasi alam naman po natin, pagka wood yan,
Ang problema, hindi lang yan sa madaling masira, syempre kakompetensya din natin, no? Yung ibang mga industries at mirap din kung tuloy-tuloy yung pagpuputol natin ng kahoy. Meron ding hindi magandang epekto yan sa ating environment. Kaya nga po yung ating ibinibigay, isang fiberglass na boat, na ito po ay, ito ay isang fiberglass na boat na ito po ay ano din, pinag-isipan din ng BIFAR kung ano yung mga dapat niya na gawin. And kasama na rin po dyan yung ating pagbibigay ng tuloy-tuloy na training sa ating mga fisher folk natin, aside from yung sabi ko nga kanina, yung ating fuel subsidy program sa ating mga fisher folk. And of course, kagaya nung ating previous na ginawa, dito sa ating culmination na program, yung pong AKAP natin, ito yung ating pagbibigay ng tulong sa ating mga fisher folk through our caravan, serbisyo caravan. No? So pinagsama-sama po natin yung pong lahat ng mga ahensya ng gobyerno na meron pong direktang pakialam or tulong sa ating fisher folk. So meron tayo yung ating medical assistance, nandyan po yung ating dental, nandyan din po yung pong livelihood na mga training na pwede nating mai-provide po sa ating mga fisher folk. And nandyan din po yung sa legal assistance if ever there are concerns na kailangan pong i-address po natin. And right now po, meron po tayong programa, itong ating World Bank funded na project, yung Fish Corps. And nakita nga po, dahil sabi nga natin, we need to manage properly yung ating resources. So how do we do that? Ano ba yung kailangan nating gawin? Kasi syempre, pagka merong management measure, meron tayong regulation pagdating sa pag-extract or pag-fishing nila. So nakita po natin na isa po o dalawa sa mga species po ng ating katubigan, yung pong galunggong at saka yung dalagbaybay. Nakita po na yung trend niya, pagdating po sa catch ay medyo bumababa na. So, nagsagawa po ng masusing pag-aaral ang atin pong opisina para po bigyan po natin ng rarapat na management plan. So itong management plan na ito, so tinitingnan po natin kung ano ba yung po pwedeng gawin para ma-reduce din po natin yung fishing effort na ginagawa po natin. So ang sabi natin, so how do we help yung ating fisher folk? Kaya nga po under the Marlin program po natin, ito yung Modern Resilient and Livelihood po na component ng Fish Corps po natin, binibigyan po natin ng tulong. Ano yung tulong na ito po yung livelihood. Livelihood po sa ating mga fisher folk. Pero syempre, yung pong livelihood na yan, magdidepende po doon sa pangangailangan ng ating fisher folk. So yan, kompleto pong intervention yung pinoprovide natin. Kasama na rin po yung social preparation kasi gusto natin handa po sila. They're handa doon po sa proyekto nila. And nandyan din po yung training kasi mahirap naman po na magbibigay ka ng isang livelihood na hindi po nila alam kung paano po nila i-manage yung kanilang project. So kasama po dyan yung technology, maayos na technology kung paano po nila papaanda rin po yung kanilang proyekto. So actually po, meron na po tayong 12 na Fisher Folk Associations na nabigyan na po natin ng ayuda through our livelihood and tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawa po natin na pag-showcase po nito para po mas marami pa po yung ma-reach out po natin ng mga fisher folk na pwede nating matulungan kasi nga po maapektuhan sila nung management measure na gagawin po natin para ma-ensure din po natin na makarecover po yung ating municipal waters. Napakahalaga ng mga pag-aaral na mga ganito na Ma'am Rem at yung mga programa na ganito dahil through this na achieve natin yung sustainable fisheries, Yes. no Ma'am Rem. Mas na-ensure natin na yung susunod na henerasyon ay makakatikim pa ng mga Yes, tama. ganitong mga klase ng isda para at least mas ma-manage pa natin ng mas mabuti. Dahil nasabi ko na po yung susunod na henerasyon, punta muna tayo kay Sir Edmar po. Paano naman po hinihikayat ng atin pong mangingisdang direktor na yung pong susunod na henerasyon ay meron pa pong mga susunod na henerasyon tayo na mga mangingisda. Lalo na ngayon na nandun na tayo sa digital era, mostly ng atin pong mga
mga trabaho ay in line na doon sa sa technology basis po? Paano po natin ini-ensure po na sa next na henerasyon po ay meron pa pong mangingisda po tayo? Uh, Unang-una sa lahat, ay yung mga mangingisda natin dapat matrain sila sa mga aktibidad na legal na gawain sa dagat. Kasi karamihan ngayon, mahirap ang buhay ngayon ay gumagawa sila ng illegal. Kaya yun po ang babantayan namin mga mangingisda at sa mga enforcement na mga BFAR, mga Coast Guard. Yan po yung ating babantayan yung mga gumagawa ng illegal. Kasi pag lagi silang gumagawa ng illegal, mauubos talaga ang isda natin sa dagat. At wala nang susunod na henerasyon pa. Kaya ingatan natin ang yaman dagat natin. Mahalaga po yung mga ganyang measure, no? Sa side naman po ng BFAR, ma'am, paano naman po ginagawa ng BFAR ito na in the next generation ay ma-ensure natin na meron pang mga mangingisda tayo na talagang nagbe-venture into fishing po? So actually, no, kung titingnan po natin talaga yung ating kalagayan ng ating industriya ng pangisdaan, meron na po tayo, bigyan ko muna kayo ng situational report. No? So makikita talaga natin na medyo meron na tayong downtrend ng ating production sa ating municipal waters. Kaya napakahalaga o napaka-importante yung pag-manage natin nung ating resources. Right now po, yung pong ating Fish Corner project na ito ay isang World Bank funded na project po natin. Ang pinag-uusapan na po natin dito, hindi po kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang management. Ngayon po, meron tayong tinatawag na Fisheries Management Area na kung saan po yung approach ay kabuuan. So halimbawa, dito po sa atin sa FMA 6 o yung ating Fisheries Management Area 6, yung pong lugar po natin ay naka-anchor po ito sa 4 hanggang 5 rehiyon, no? So yung pong rehiyon ng Region 1, Region 3, Region 4A, Region 4B, yung ating NCR at yung ating pong CAR. So yun po. So lahat po ng mekanismo pagdating po sa pangangalaga ng atin pong resources ay dumadaan po ito sa isang masusing pag-aaral. So meron po tayong science-based na pinag-uusapan. Kaya nga po, nasabi ko kanina sa inyo na nakita po sa pag-aaral yung pong pagbaba na po ng production po natin ng galunggong at saka ng dalagbaybay. So isa po ito sa ginagawa po na inisyatibo ng atin pong gobyerno para ma-ensure po natin na na maprotektahan po yung pong ating mga species na ito. So yung effort po ay hindi na lang po ni Region 1, kumbaga ito po ay isang FMA-based na effort. So yan po yung approach na ginagawa po natin. So pangalawa po, pagdating sa law enforcement naman po. So tayo po ay hindi lang nagkanya-kanya na ahensya ng gobyerno. So meron po tayong joint na operation ng iba't ibang mga law enforcement agencies. Even dito po sa La Union, meron po tayong West Philippine Sea Council na kung saan po yung pong provincial government po natin, ang iba't ibang mga munisipyo po natin, and lahat po ng mga law enforcement agencies ay magkasama po sila para po atin pong mas malakas yung bisig natin, yung ating yung strength po natin para po masuk po yung iba't ibang mga illegal fishing activities. Nandyan po yung use of fine mesh net, nandyan yung unauthorized fishing, nandyan yung mga encroachment ng malalaking bangka sa ating mga municipal water. So isa po ito sa mga hamon sa ating lokal na pamahalaan at sa ating pong local government unit. Kaya nga po, ang sabi natin, mas maganda na sama-sama tayo para mas stronger din po yung effort po natin para sawatahin po natin yung pong hindi magaganda na nangyayari na nagpapababa o nagpapabagsak nung production na meron po tayo sa ating mga katubigan. And then just recently po, nilaunch po yung relaunch kasi dati na po meron tayo yung malinis at masaganang karagatan. Pero ngayon po,
ang ating pong programa na po ay malinis at masaganang katubigan. So hindi na lang po coastal areas yung covered po natin pagdating po sa pag-manage sustainably ng ating resources. Even po yung ating ilog, yung pong ating mga lawa ay kasama na po doon po sa ating programa, no? So lahat na po ng bodies of water kasi magkakakonekta naman po 'yan, 'di ba? So importante po na na lahat po ay properly po na may manage po natin. So yung pong ating mga local government unit ay inaanyayahan po namin kasi pag kayo po ay maging outstanding po na na munisipyo, na city, pagdating po sa pag-manage po ng inyong pong resources, malaki po yung premyo. Pagka po yan ay coastal municipality, meron po kayong 50,000 worth of intervention na manggagaling po sa opisina. Ito po ay hindi cash. Kumbaga, ito po ay isang proyekto. Kaya pag-iisipan din po ito ng ating local government unit. Anong mga proyekto yung nararapat para po magsilbi naman po itong tulong, di ba, sa ating proper management ng ating resources and even po sa ating mga inland areas. Ito po naman ay 30,000 pesos. So, ito po yung mga ginagawa po natin. And then yung concern po natin ng red tide, nandyan pa rin po yung concern ng red tide. Kaya po tuloy-tuloy po yung monitoring na ginagawa po natin para po yung public ay maalarma po sila or mabigyan po sila ng babala, no? Na dapat wag kumain ng tahong at saka ng talaba specific sa ganitong mga munisipyo. Kaya importante rin po yung advokasya na ginagawa po natin para ma-ensure po natin na hindi lang po yung katubigan yung tinitingnan natin na ma-manage properly but we also have to ensure na maprotektahan din po yung mga consumers po natin kasi syempre napakahalaga po ng buhay ng bawat isa po sa atin. So yun po yung mga ginagawa po natin pagdating po sa sustainable pamamaraan para po ma-manage po natin yung pong ating mga resources. Yan po kahalaga, no, Ma'am Rem, yung pagko-collaborate po natin Yes. isa't isa. Pagtutulungan natin isa't isa para po ma-achieve mo natin yung mga goals natin. Dahil ito pong ating pong goal na ito, yung pong protektahan at ma-ensure natin na in the next generation, meron pang mga matitikman silang mga iba't ibang klase ng isda. Hindi lamang laban ng BIFAR, hindi lamang laban ng ating pong manging isda, ay laban po ng lahat. Ng lahat. Yes Yes, po, lahat- tama. Sama-sama tayo. Lahat po talaga tayo dapat nagsasama-sama. At dyan po, siguro let's pause for a short break muna, Ma'am Rem. Sir Edmar po, magbabalik po ang ating kapihan sa Ilocos makalipas ang ilang paalala. Ang bansang Pilipinas bilang isang kapuluan ay napapalibutan ng malalawak na karagatan na nagtataglay ng sari-saring natural na yaman. Ito ay pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mangingisda at pagkain at nutrisyon ng sambayanan. Kabilang sa milyon-milyong rehistradong mangingisda sa bansa ay ang sektor ng ating mga munisipal na mangingisda. Sila ay nangingisda sa munisipal na katubigan na maituturing na pinakamasaganang bahagi ng karagatan dahil nagsisilbi itong lugar na pangitlugan at tahanan ng maraming uri ng isda. Noong taong 2022, ang sektor na ito ay nakapag-ambag ng 1.13 million metric tons o 26.96% ng kabuuang produksyon ng sektor ng pangisdaan ng Pilipinas. Ang mga munisipal na mangingisda ay hindi lamang kabalikat ng pamalaan sa pangangalaga, tamang paggamit at paghatid ng biyaya ng ating mga munisipal na katubigan sa ating mga hapagkainan, higit sa lahat, sila ay may mahalagang papel sa pagkamit ng kasiguruduhan sa pagkain at pagtataguyod ng ekonomiya ng ating bansa. Ang ating karagatan ay tunay na masagana at maraming kayamanang naibibigay sa bawat Pilipino, lalo na sa ating mga mangingisda. Ngunit sa kabila ng yamang bigay ng ating karagatan ay mayroon pa ring hamong hinaharap ang mga mangingisda tulad ng climate change at overfishing na nagdudulot ng pag-unti ng mga isda.
Kaya naman upang matulungan ng ating mga bayaning mangingisda, ang DABFAR ay nagpatupad ng isang programang makakatulong upang mapataas ang huling isda ng ating mga mangingisda habang sinisiguro ang likas kaya at sustinableng pangisdaan. Ikita natin ang mga masisipag na munisipal na mangingisda na may mahalagang papel sa kasiguraduhan sa pagkain at ekonomiya. Sila ay isa lamang sa mga mangingisdang tinutulungan ng BFAR sa pamamagitan ng lambaklad. Ang lambaklad o kilala din sa tawag na Otoshi Ami sa Nihongo ay isang sustinableng pamamaraan ng pangingisda na inilulunsad ng BFAR sa iba't ibang parte ng ating mga karagatan. Ang lambaklad ay isang uri ng fishing gear po na ito po ay nagmula sa Japan. Ngayon inada po dito sa atin sa Pilipinas para po ibigay doon sa mga maliliit nating fisher po katulad po nung binigay dito sa atin sa Memaropa. Ito isineset po sa laot upang sa ganun po ay yung mga isda na dumadaan doon ay matrap nila o mahuli nila at ito ay maging production para sa kanila at makatulong sa kanilang hanap buhay. Ang lambaklad ay inilalagay sa mga katubigang may lalim na 25 hanggang 35 metro. Ito ay mayroong 4 na parte. Ang leader, playground, inner at outer slopes, at ang bag. Ang leader ay may lagusan kung saan papasok ang mga isda at tumutulong upang magabayan ang mga ito patungo sa playground, sa slopes hanggang makarating ang mga isda sa bag kung saan sila mahuhuli. Dahil sa sukat ng mga lambat, tanging mga isda na nasa tamang edad at laki lamang ang mahuhuli. At ang mga maliliit na isda naman ay malayang makakaalis mula sa loob ng lambaklad na makakatulong upang mabawasan ang aksidenteng pagkahuli ng mga isdang maaari pang lumaki at makapagparami. Ang pagkuhol ay kadalasang ginagawa ng 2 beses sa isang araw, isa sa umaga at isa naman sa gabi gamit ang 2 flat boats. Ang mga lambat ng bag ay inaangat upang mapunta ang mga nahuling isda sa loob sa impounding net kung saan sila ay makukolekta ng ating mga mangingisda. Sa pamaraang mabisa at legal na pangingisda, ang Lambaklad Project ay ibinahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang matulungan ang ating mga magigiting na mangingisda at gayong mapaunlad ang ating ekonomiya at matiyak ang seguridad sa pagkain. and Aquatic Resources at live na live po tayo dito po sa kanilang tanggapan dito po sa San Fernando City, La Union. Kung kanina po napag-usapan na natin yung mga makahalagang kontribusyon ng ating pong fisheries industry dito po sa Region 1 kung saan tayo po ay umaalagwa when it comes to the aquaculture industry. Ngayon naman po ay papakinggan din po natin ang mga katanungan mula sa ating mga media partners. Ayan, meron po tayong media partner dito mula sa Bombo Radyo La Union. We have Miss Alfea. Go ahead, Miss Alfea. Ayan po, naimbag nga pangal daw kada tayo amin sa lahat po ng nandito at nakikinig po sa ating live ngayon at especially po kay RD. At kanina nga po habang nakikinig po kami ay ang dami po naming or nalaman na mga proyekto po ninyo para po matulungan ang atin pong mga fisher folks. Ngayon naman po, RD, nalalapit na po ang tag-ulan at alam po natin na marami na naman pong bagyo na darating. Meron po ba tayong mga proyekto na naihanda or plano po para po mas matulungan po ang ating mga mangingisda kung sakali man po sila po ay makaranas po ng mga matinding pagsubok dahil po sa mga bagyong darating? Salamat, Miss Althea. So napakagandang tanong yan, no? So kanina may problema tayo ng El Nino. Ngayon na naman meron naman tayong problema ng tagulan, di ba? So sa part naman ng BFAR, aside from doon sa sinasabi natin na continuing natin na advocacy,
para babalaan na ang ating mga fisher folk. Alam naman natin na pagka ganitong darating na ang buwan ng Hunyo, nandiyan na, nagsisimula na yung di ba, yung pagbagyo, nagsisimula na yung ulan. So palagi nating sinasabi sa ating mga fisher folk na dapat you should be ready. So ano yung readiness na yan, no? So pag sila po ay nag-stock na nung kanilang mga fish ponds, ang sinasabi natin sa kanila ay dapat may kaakibat yan na safety measure. Ano yung safety measure na yan? So kung yung lugar mo ay bahain, yung fish pond mo ay bahain, dapat meron ka nang gagawing mekanismo. Halimbawa, pwede na nating lagyan yun ng net. Pwede na natin itong lagyan ng net doon sa encircle ng fish pond para ma-ensure natin na pagka ganitong tataas yung tubig, sigurado ka na medyo mapoprotektahan mo yung stocks, di ba? And then pangalawa, syempre, as a consideration, technical consideration, ang importante diyan, kung maglalagay ka ng iyong puhunan, tingnan mo yung lugar na umaangkop siya sa technical consideration. So, magtatanong-tanong ka din. Siguro 1, 2, 3, 4 na taon, ito bang lugar na ito ay hindi binabaha? Wala bang problema na binabaha itong lugar na ito para kampante ka? Kasi puhunan yan pera yung pinag-uusapan natin. So yan yung mga tips namin na pinibigay sa aming mga fisher folk. Kaya kung titingnan niyo po yung aming Facebook, regularly we provide po yung ganito pong mga advokasya. So sa part naman ng ating opisina, ang atin pong ginagawa din, yung mga pagsasanay po natin, no? Yung mga pagsasanay po natin, sinasama na po natin yung sa DRRM, yung sa Disaster Risk Reduction and Management na mga interventions or advocacies po natin para yung ating mga fisher folk ma-aware po sila na tama nga pala yung kailangan ito yung gawin mo. Kasi kahit na marami kang pera, kung hindi tama o hindi angkop yung lugar na paglalagyan mo ng project, sayang lang yung effort na kailangan mong gawin. Kaya sa amin naman po, as one of our rehabilitation program, sinisiguro po namin na yung pong mga naapektuhan ay may consider po natin dun sa programa. Kaya lang, hindi agad-agad yung intervention. That would take some time. Kasi kung naapektuhan yan, nabagyo yan, nasira yan, that would also take some time for the fisher folk na ayusin yung kanyang production area, lalo na pagka-cages yan. Diba? May mga partially damaged, may mga totally damaged, nawala yung kanilang mga bangka, etc. Kaya it would also take some time for us to prepare yung rehabilitation plan. And we also ensure na pag nag-validate tayo, tama or yung pong mga apektado talaga yung mabibigyan ng assistance ng ating gobyerno. Hindi agad-agad na binibigay natin ito kasi alam naman po natin na kailangan din po nating tingnan kung wala na bang susunod na bagyo or hindi na damage or naapektuhan yung ating mga production areas. Thank you. Ayan, thank you po, RD. Siyempre po, RD, kapag dumating po yung mga bagyo, mababawasan po ang pagpapalaot po ng ating mga mangingisda. At ganoon din po mababawasan po yung mga nakukuha po nilang isda. Meron po bang alternative po na maibibigay po ang BFAR na parang iba pong trabaho ng mangingisda habang may mga bagyo pong dumarating? Thank you. Maganda ring yan, no? Katanungan din yan. Kasi actually sa part ng BFAR, yung mga binibigay po, hindi kagaya kasi ng ibang ahensya, kagaya ng DSWD na they provide cash assistance. Hindi po kasama yon sa intervention po namin. So po pwede siguro na ibang proyekto ang pwede nating maibigay. Mga land-based ito na mga project. Halimbawa kung ikaw ay nangingisda dahil nga karagatan yung yung iyong source ng livelihood mo, po pwede naman po na na land-based na na proyekto. Halimbawa,
pagpoproseso ng isda. Pwede natin itong maibigay sa kanila o yung pagtitrade or pagmamarket ng isda. Kasi sa amin po, meron tayo yung sinasabi nating Kadiwa program na kung saan tinutulungan po natin yung ating mga yung pong ating mga producers para i-market po nila yung kanilang produce. Pero meron po tayong sasalo na na mga Fisher Folk Association na sila po yung magbebenta nito. So sa pamamagitan po noon, yung pong kanilang farm gate price, meron po tayong pinapadagdag na parang markup para po yung magiging kita po noon direkta po na pupunta sa ating mga fisher folk. So ganun po yung sistema, pero hindi po tayo nagbibigay sa sa individual. Binibigay po natin ito sa organization kasi mas malaki po yung magiging sakop po ng programa ng ating opisina. And madagdag ko lang po sa mga programa po natin kasi pagka BIFAR assisted po yan, pagka nagbigay po tayo ng intervention po sa kanila, automatic po ito, dinadagdag na rin po natin yung i-insure po nila sa crop insurance. So para po masigurado po natin na if ever po maapektuhan po yung kanilang proyekto, at least po meron pong babalik sa kanila. Aside from sa rehabilitation na pwede nating maibigay later on po sa kanila. Thank you. Ayan, thank you po, RD. Huling katanungan na lang po. RD, kanina nabanggit niyo po na nagpamahagi na po ata kayo sa mga mangingisda ng mga bangka at hindi na po ito wood, sabi niyo po kanina. RD, ano pong klaseng bangka ito at saan na po yung mga napamahagian po ninyo? Ito yung sinasabi natin na fiberglass na boat, no? So ito naman ay nagsimula na tayo, hindi lang ngayon, way back pa, ilang taon na rin na na ginawa natin ito. Dahil nga sa direktiba na hindi na tayo po pwede dapat na mag-cut ng mga trees, no? Lalo na yung mga kawayan kasi alam naman natin na na may direkta ding itong impact sa ating environment. So yan po, isa po itong programa, itong fiberglass boat natin na ginagawa at nakapamahagi na po tayo, hindi lang po dito sa La Union, lahat po all throughout po sa region ay nakapagbigay na po tayo. Iba-ibang sizes po yan, no? Depende sa pangangailangan ng ating fisher folk. Meron na po yung size po niya ay 20 feet, merong 24 feet, merong din 30 feet, at meron din po yung 62-footer na sinasabi po natin. So yung 62-footer, mas malaki po ito kasi ang gusto po natin ay makapacitate po yung ating mga municipal fisher folk na hindi lang po dito sa nearshore yung kanilang fishing activity at offshore o yung mas malayo pa po ang kanila pong pupwedeng paghulian po ng isda. Actually po, for itong taon na ito, magpapamahagi po tayo ng 4. 62-footer po ito. Kakibat na po, kasama na rin po dito yung payaw. Yung payaw, ito po yung sinasabi po natin na aggregating device na kung saan hindi na po sila lalayo yung ating mga fisher folk para mangisda. Kasi alam naman po natin, pagka-hunting, ay hindi ka sigurado kung merong isda o wala doon sa pupuntahan mo, di ba? So yun po, so meron na po din kaakibat na na payaw para doon na po sila mangisda at yung time po nila at effort to fish ay naka-confine na lang po doon sa sa isang lugar. So yun po, no. So iba-ibang mga sizes ng bangka depende po sa pangailangan ng ating mga fisher folk. Importante yung pagiging natin Ma'am Rem, yung pagiging adaptive at resilient natin para mas ma-ensure natin yung pagpapaunlad dun sa ating fisheries sector pa rin despite yung mga calamities na maaari nating harapin in the near future. Ngayon naman po, kausapin din ulit natin si Sir Edmar dahil nga po kayo po ay isa pong mangingisdang director for the 2026 celebration ng ating Fisher Folk Month. Ano po yung mga aral po na inyo pong binitbit bilang isang mangingisda ngayon po na kayo po ay isa pong mangingisdang director ng BIFAR Region 1? Bilang isang taong nagmula sa hanay ng mga mangingisda,
isa sa pinakamahalagang aral na dala ng aking paglilingkod sa BFAR ay kahalagahan ng sipag, tiyaga, katatagan sa harap ng mga hamon. Naranasan ko mismo ng hirap at katiyakang kaakibat ng pangingisda. Mula sa pabago-bagong panahon hanggang sa limitadong mapagkuhanan ng isda. Dahil dito, mas naunawaan ko ang tunay na kalagahan at pangangailangan ng ating mangingisda. Ang karanasan nito nagsisilbing gabay upang masiguro ang mga programa at serbisyo ng BFAR ay ating inilalapit ay may malasakit, makabuluhan at tunay na tumugon sa kanilang pangangailangan. Patuloy kong dala ang paniniwala kapag pinakinggan natin ang boses ng mga mangingisda at binigyan sila ng sapat at suporta at oportunidad. Mas mapalakas natin ang sektor ng pangisdaan at mapabuti ang buhay ng bawat pamilya at komunidad. Talagang mga manifestation ito na nanggagaling sa ating pong mangingisdang direktor na talagang mula mismo sa mga mangingisda ay naririnig natin kung paano ba tinutulungan ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang ating sektor ng pangisdaan. Ngayon naman po, Sir Edmar, na kayo po ay nagkaroon of course ng karanasan bilang mangingisdang direktor. Sa inyo pong palagay, paano po natin mapapalakas yung pong boses at partisipasyon ng pong mga mangingisdang kagaya po ninyo para po mailapit natin pa sa atin pong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources yung ating pong mga kailangan para po matugunan through the platforms, yung mga projects and initiatives ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sir? Naniniwala ako na mas mapalakas ang boses at partisipasyon ng mga mangingisda kung patuloy na mabibigyan ng pagkakataon makilahok sa mga konsultasyon, pagpaplano, at paggawa ng desisyon na may direktang epektibo sa kanilang kabuhayan. Mahalaga na hindi lamang benepisyaryo ang mga programa kundi maging aktibo katuwang sa buong pagbuo ng mga ito. Malaki ang mga papel ng Fisheries and Aquatic Resources Management Council at mga organisasyon ng mga mangingisda bilang tunay sa pagitan ng pamahalaan ng mga sektor sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang kapasidad at representasyon. Mas magiging epektibo ang kanilang pakikilahok sa paghubog ng pulisya at programa. Bilang Regional Fisher Folk Director, patuloy kong hinihikayat ang aking mga mangingisda na makiisa, makibahagi sa kanilang karanasan at pananaw at maging aktibong bahagi ng mga usaping may kinalaman sa pangisdaan. Naniniwala ako na ang pinakamagandang pulisya ay nagmumula sa pakikinig sa mismong mga taong direktang naapektuhan ng mga ito, lalo na sa mga mangingisda, sir. Talaga no, na pinapakinggan po natin kung ano yung mga hinaing ng ating pong mga mangingisda para doon tayo makapag-adjust, no, Ma'am Rem, kung ano po yung mga kailangan nating mga intervention na ibigay sa ating mga fisher folks, mga mangingisda po natin. At yun din po ang actually ang ini-emphasize ng administrasyon natin ngayon na pakinggan ang ating pong mga kababayan para po sa kanila manggaling kung ano ba yung mga intervention ng ating pong ang ating pong pamahalaan para nang sa gayon ay ma-emphasize natin na ang gobyerno ay nakikinig para po sa kanilang kapakinabangan po. Siguro since kinukulang na po tayo sa oras, hingin na po natin yung closing statement mula po sa atin pong mga panauhin ngayong hapon na ito. Hunayin na po natin ang ating mangingisdang director, Sir Edmar po, for your last message po.
Maraming salamat sa pagkakataong ito na mabahagi ko po ang aking karanasan bilang isang Fisher Folk Director sa buwan ng Mayo 2026. At nagpapasalamat ako sa BIFAR sa magandang oportunidad na binigay sa akin. Maraming salamat po sa kanila. Thank you so much po. Ayan po, nakasama po natin si Sir Edmar Carzola po, ang 2026 Mangingisdang Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1. Ngayon naman po, ay pakinggan natin ang huling mensahe ng ating pong Regional Director mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1. We have Director Remely Bilachica. Thank you again, Rocky. So it's nice po na naging kabahagi po ang BIFAR sa inyo pong programa na kapihan sa sa Ilocos, no. So first and foremost siguro sa ating pagtatapos, gusto ko pong pasalamatan ang ating pong mangingisdang director, no, sa kanyang napakamakabuluhang aktibidades na ginawa. So kanina po doon sa aming culmination activity, meron po siyang 5 binahaging obserbasyon sa amin. So yung pong obserbasyon na yan magiging silbi po sa amin na gabay para po siguro sa mga susunod po natin na mga pagpaplano, ito po yung magiging basihan po natin para mas ma-improve pa po natin yung mga interventions, yung mga services na ginagawa po natin. And papasalamat din po kami kasi nakita po niya yung pong mga programa natin na kailangan ding ituloy natin. So nakita po natin kanina yung programa natin pagdating sa SAAD program, pagdating po sa ginagawa po natin sa ating capture fisheries, and also yun pong mga ginagawa po natin sa ating mga farm sea strengthening and others. So yun pong mga programa pong yan ay itutuloy-tuloy po natin. And yun din po yung ating pagko-comment din po niya sa amin kanina doon po sa magandang mga ginagawa na serbisyo ng ating opisina. Isang maganda po yan na pagpapalakas ng loob ng BIFAR na gawin po niya kung ano yung nararapat para po sa ating mga fisher folk. And also sa atin pong mga sa public naman po, sana po tuloy-tuloy po na tulungan niyo po kami, whatever po na makita po ninyo sa ating mga katubigan, sana po you report to us para alam din po namin kung ano po yung aming pong gagawin. And sa mga produce po ng ating mga fisher folk, sana po you support them, di ba? Let us support local. Sino ba dapat ang magtutulungan kung hindi rin po tayo? Kaya maganda po na natulungan po natin sila para po mahikayat po natin sila na hindi lang livelihood yung project nila, kundi maging community-based enterprise na po sila. So, ibig sabihin po yan, it's already a business, isang negosyo, para po tuloy-tuloy na mayroon pong source of income, source ng kanilang pagkakakitaan, yung pong ating mga fisher folk. And of course po, sabi nga po natin, yung pong ating industriya ng pangisdaan ay isa po itong industriya na malaki po yung papel na ginagampanan po dito po sa Region 1, particularly po sa ating pong agriculture sector. Kaya po, ang BIFAR po ay tuloy-tuloy po na gagawin ang kanyang nararapat na gawin para po ma-deliver ng tama, ma-deliver ng maayos ang mga teknolohiya para po ma-ensure po natin na ma-sustain po natin yung pong ating production, no? And while sustaining po yung ating production, we will also ensure po na yung pong ating mga resources, yung ating pong katubigan ay properly managed. Kasi ang sabi nga po natin, dapat po ay sustainable yung pong ating resources para tuloy-tuloy po na mabigyan po tayo ng sapat, affordable at available na pagkain para po sa lahat. So with that po, marami pong salamat and God bless po ang Region 1. Thank you. At yan po, nakasama natin ngayong hapon, no? Of course, Sir Edmar, ang ating 2026 Mangingisdang Director mula sa BIFAR Region 1. And of course, ang ating pong Regional Director mula pa rin po sa BIFAR Region 1, Ma'am Remely Bilachica. Maraming salamat po sa ating pong BIFAR at salamat din po sa lahat po ng nakasama po natin ngayong hapon na to para po sa ating episode ng ating Kapihan sa Ilocos. Sa ating pong mga media partners joining us online and on-site, maraming salamat po. Dito na po nagtatapos ang ating programang Kapihan
Kapiyansa Ilocos. Ang Kapiyansa Ilocos po ay hatid ng Philippine Information Agency Ilocos Region at ang PIA ay pinamumunuan ng ating Director General Catherine Chloe de Castro sa ilalim ng Presidential Communications Office sa pamumuno ng ating Secretary Dave Gomez. At dito po sa Region 1, we are led by our Regional Director Jeneline C. Rolle. Ako po ang inyong lingkod, Rocky Bautista, Information Officer 1 mula sa PIA Ilocos Region. At kami po sa PIA naniniwalang a well-informed Filipino is an empowered Filipino. Maraming salamat po.